guys, so panibagong araw, panibagong video naman tayo para sa ngayong araw na to. So, yung pag-uusapan natin o yung gagawin natin ay, yan, kung mapapansin nyo, meron tayong dalawang cage na bakante at bukas. So, ngayong araw, papakita ko sa inyo kung paano ba yung paraan ko ng pagwawalay ng mga nung mga kids o nung mga anak ng ating rabbit. Kasi yung edad nila is 1.5 month na, so kailangan nating iwalay para makapagpahinga na yung ating mga alagang rabbit o yung mother nila, yung nanay. Kasi syempre, bugbog sa pagpapasuso, namamayat, kung patatagalin po natin, baka maging buto-buto kahit laging may pagkain, maraming pagkain, laging may damo, mamamayat at mamamayat sila kasi malakas na yang maggatas kasi masyado nang malaki. So ngayon, iwawali na natin. Ayan. Busy pa sa pagkain. So, 4 dito, 3 doon, tapos may isa pa doon na medyo malaki. Pero ihahalo na lang natin yon. So ngayon, ano ba yung dapat natin gawin o paano ba yung pagwawalay? So yung gagawin ko iisa-isahin kong kukunin, i-gender ko, dalawa yung bakanting cage natin doon. Yung gagawin ko, paghihiwalayin ko na yung babae sa lalaki para okay lang kahit medyo matagalan sila sa cage kasi kung makikita nyo, puro may laman yung cage natin. Ayan, o. So, ayan. Puro may laman. Yan, hanggang doon. So, yan yung ating munting rabbitan. So, ngayon na ito na, papakita ko na sa inyo. So, sa-set up lang natin tong camera dito sa gilid. So, ayan na guys, naka-set up na yung ating camera kasi wala tayong cameraman kaya kailangan natin gawan lang ng paraan. So, ayan, medyo maaraw kung makikita nyo, napakakinis at napakakintab ng aking mukha. Tanda na di pa naliligo. So, ngayon, isa-isahin ko na, gender natin, tapos separate natin nasa magkakasama yung babae at magkakasama yung lalaki. So, ngayon ko malalaman kung ilan ba yung lalaki at ilan yung babae dun sa mga kids natin na iwawala din ngayon. So, yan. So, unahin na natin to. Una. So, eto na yung ating unang kits. Ay, palikot. Yun lang yung problema dyan. Kung minsan kasi hindi sanay na hawakan, hindi ko hinihimas-himas. So, yan, pahirapan sa pag-gender. So, gaganin nyo lang, tapos gender na natin. So, ito ay lalaki. So, kung di nyo pa nalalaman yung kung paano mag-gender, meron po tayong video nyan dyan. So, pwede nyo panoorin yung pag-gender kung paano malalaman o ma-identify kung babae o lalaki. So, ito ay lalaki, kaya ilalagay na natin dito sa unang kulungan. Sunod naman, itong itim. Yan. So, meron tayong itim na rabbit. So, ito na yung pangalawa, i-gender na natin. Ito ay, yun, lalaki rin po. So, dalawa na yung lalaki. So, 2-0. Pero may pag-asa pang magkababae kasi 6 pa yung kukunin natin. Ito yung pangatlo. So, sana babae na. O, yun, malikot. So, yan, nasisilaw kasi sa araw. Kasi palubog na yung araw dito. Yun, babae. So, may isa na tayong babae. So, ihiwalay ko siya. Dito ko siya ilalagay. At ang huli dito sa kulungan, ito. Ito na yung pang-4. O, huwag mo kong pahirapan at ang ikaw yung huli sa kulungan na yun. O yan, may kagat pa siyang dahon. Istorbo raw ako at ang kumakain siya. Yun, lalaki na naman. So, 3-1. Lipat na tayo sa kabilang cage. Sarado na natin to. So, meron tayong ibang dalawang klase rin ng pagwawalay. Yung isa sa pagwawalay na paraan, ito pareho nitong ginagawa ko na yung kids o yung anak mismo, yung inaalis ko dun sa mother na hinihiwalay ko. Yung sa isang pagwawalay naman, yung nanay mismo, yung aalisin mo dun sa cage yung cage niya. Yung nanay na lang yung ilalayo mo, tapos yung kids yung may iwan doon para medyo palalakihin pa ng kaunti. Bago mo, yung paghiwa-hiwalayin sa kanya-kanyang kulungan. O, ito lalaki na naman. So yan, swerte sa lalaki ah.
So yun, hindi na yun magkapatid. Sa ibang nanay na yun yung kakatapos lang nating i-gender. So okay lang yung magkahalo kasi halos magkaedad. So kung magka-diferensya man sa size, wala namang problema nun kasi bata pa sila. Hindi naman sila yung mag-aaway-away talaga. Yan. Yan, may tae pa. Pero hawakan na natin. Yan, lalaki na naman. So nakaisa pa lang tayong babae. Swerte sa lalaki ah. Ito na yung huli dito kasi 3 lang. Sasara ko na to, kulungan. So kung napapansin nyo, sa kamay ko parang medyo maliit pa yung anak. Yung parang hindi pa naman siya dapat ihiwalay kasi medyo maliit pa yan kung papansin nyo sa kamay ko. Pero malaki na kang tingnan. Kasi kailangan na nating pagpahingahin yung nanay sa pagpapagatas kasi mamamayat na talaga yun. Kasi sa laki ba naman nito, pwede pa gagatas pa rin. Kasi hanggang nasa loob sila nung kulungan o hanggang kasama nila yung nanay nila, wala silang tigil sa paggatas. So ayun, ito babae, nakadalawa na tayong babae. So dito siya, hiwalay. So dun sa dalawang mother doe natin, dun sa isa 4 yung anak, dun sa isa naman 3. So yung lalaki natin 5, yung babae natin 2 lang. So meron dong nag-iisa pero malaki. Ito na yung huli. So ito na yung pinakahuli pero ito 2 months na to, ngayon ko lang iwawalay. So hindi naman kasi masyadong malaking problema to para sa nanay niya kasi nag-iisa lang naman yung anak niya. So yan, kaunti lang yung mga napalabas natin ngayon na nakasurvive kasi siguro sa panahon sobrang init tapos biglang uulan. Nung nagsimula yung ulan, wala nang tigil yung ulan. So yan, na stress, dilamig. So yan, yung pinakamalaki naging babae. So tingnan yung difference ng size nila pero ihahalo ko pala siya dun sa maliit. So, hindi pa rin sila mag-aaway. Pwede siyang mangbuli kung sa pagkain. Pero yung talagang aawayin niya, kagagatin niya, hindi yan kasi bata pa. So, yan. So, kailangan nilang mabuhay sa sarili nila, lalo na pag lumaki-laki pa sila. So, ihahalo ko dito sa babae. So, yan. So, yan na guys. So, nawalay na natin yung mga kits. So, yun lang naman yung dalawang paraan ng pagwawalay. Yung kung yung kids o yung anak mismo yung ihiwalay mo o yung nanay mismo yung aalisin mo dun sa cage para maiwan lang yung mga anak doon. So, yan na. So, nakalima tayong lalaki, 3 babae. So, yan medyo mahina yung paanak natin ngayon kasi marami yung false pregnancy, yung hindi natuluyan yung pagbubuntis. Tsaka maramihan sana to kasi yung dun sa unang mother doe nga, yung dun sa may 4, dapat siyam yun. Namatay yung iba kasi hindi siya nanganak mismo doon. Hindi niya inanak lahat mismo doon sa nest box. So yung iba nahulog, nagpaikot-ikot dito nilanggam. So yun, lesson learned. Kaya sa susunod na pagbibreed natin, pag alam nating mga nganak na, kailangan natin i-secure, lalagyan natin ng parang kit saver. So ano ba yung kit saver? Yung kahit ano lang na parang kahit mga 4 inches lang na taas dito sa baba kasi nakakalusot yung kits o yung mga babying, yung bagong panganak. So pag masyadong malikot, nahuhulog dito pag nakalabas o hindi na ipanganak doon sa loob ng nest box. Pag nahulog dito, nilalanggam kasi yung amoy niya malangsa, tapos may dugo pa. Kaya nilalanggam, nilalapit ang langgam. Kung mga midnight sila nanganak, sa magdamag, ano talaga ng langgam yun. So, kaya yon. Sa susunod, alam natin yung gagawin natin na kailangan natin lagyan dito ng kit saver sa paikot ng kulungan para doon sa ating mga anak na doe o rabbit. So, ngayon isasara ko na to. So, yung isa sa magandang gawin para hindi masyadong ma-stress yung nanay nila kasi inihiwalay na natin o bago pa natin ihiwalay yung mga anak nila na ito nga, kailangan lagyan natin ng pagkain, tubig, saka damo. Lalong-lalo na yung damo kasi para
hindi pagkukunin na natin yung anak nila na ito nga, busy sila, yung nanay nila, busy sa pagkain ng damo. So, halos wala siyang pakialam dun sa mga anak niya kasi busy siya sa pagkain. So, parang, ano na rin, para hindi ma-stress na yung hindi niya napapansin na nilalayo yung mga anak niya o inaalis na sa kanya. Yan, so di ko na nasasara. So, ayan na yung lahat. So, kung napapansin nyo guys, meron tayong isang itim doon na napalabas. Ito. Yan. Ayan. So, meron tayong isang itim. So, bakit ba lumabas o bakit nagkaroon ng itim dun sa anak? So, yung rabbit ko kasi yung parang sa generation, yung sa crossbreeding. Kaya, kahit puti yung mama, puti yung papa, pwedeng lumabas dyan yung gray, black, brown, o mix yung kulay. Pero ako kasi, sa pag-aalaga o yung gusto kong kulay talaga pag nag-aalaga ko ng rabbit sa mga inalagaan, gusto ko yung mga plain colors lang. Ayoko yung masyadong rumble. So, hindi naman big deal yun. Parang trip ko lang. So, ayan. Pakita ko sa inyo. So, ayan na yung ating bagong walay. Yan. So, nasisikatan sila ng araw pero hapon na kasi dito palubog na yung araw. Kaya okay lang yan. Hindi yan ganong kainit. O hindi naman totally mainit. So, ito na yung mother. So, yan. Preparation na rin kasi yan para sa next breeding nila. So, kailangan natin silang pagpahingahin. So, ako, pinapahinga ko yung rabbit ko halos 1.5 hanggang 2 buwan bago ko i-breed kaagad kahit maganda na yung katawan. Kasi, nung dati, nagbi-breed ako, basta maganda na yung katawan, winalayan ko nung anak. Pag maganda na yung katawan niya, yung talagang halos fully recovered na siya dun sa nakalipas dahil sa pagpapasuso niya. Siyempre, mangangayayat siya, mamamayat dahil sa marami yung pinapasuso. Pag maganda na yung katawan, na halos pwede na ulit siyang pakastahan, dun ko lang siya pinabibreed ulit. So, pero ngayon, kahit gumanda na yung katawan, sa loob ng 1.5 buwan o 2 buwan, saka ko lang sila i-breed na lang ulit. So, hindi natin mamadaliin. So, ito yung ating bagong lalaki. So, ito bago to. Cross na to sa Californian Rabbit tsaka New Zealand Rabbit. So, ito yung bagong gagawin nating stud. Kung mapapansin nyo, parang ang kinis ng balaybo kumpara nyo doon. Oh. Ito parang pinong-pinong nakasiga talaga. Parang sinuklay. So, yan. Magfo 4 months pa lang yan. Pero halos magsising laki na nito. So, yan. Pag naging mature yan, kung mapapansin nyo yung ibabaw ng tenga, magiging itim yan. Yung sa mga dulo ng paa niya mismo, yung sa ganito niya, magiging itim rin yan. Tsaka yung sa dulo ng ilong niya, magiging itim yan. Kasi yun yung mga traits o yung parang, ano ba yan? Yung parang pag sinabi mong Californian, ganun yung mga itsura talaga niyan. Yung may itim tenga, itim sa ilong, itim yung mga paa, saka itim yung buntot. So yan, iitim yan. So, naglagas kasi siya, kaya parang naging light. So, pero tingnan nyo, meron na siyang itim, ayun. O, di ba? Hirap ituro sa camera, ayan. May itim na. Ito, lampas na tong 1 taon. So, bata pa. Hindi pa natin siya papalitan. So, yun na nga guys. So, tapos na tayo dun sa pagwawalay. So, yun lang naman yung dapat nyong gawin sa pagwawalay. So, 2 klase lang naman yung pwede natin gawing pagwawalay. Kung sa kulungan, kung yung mga anak yung ihihiwalay natin, aalisin natin dun sa nanay, o yung nanay yung aalisin natin dun sa mga anak. So, yun lang yung 2 paraan ng pagwawalay. So, yung sa ginawa ko naman na yung pinaghiwalay ko yung babae o lalaki, yan nakadepende yan sa inyo. Pwede nyo namang paghaluin lang yan lahat kung malaki yung age nyo. So, ito, 2 feet by 2 feet pero 5 sila. Pero kung makita nyo, masyado pang malaki para sa kanila. So, okay pa naman yan. So, hanggang ilang araw pa ba sila dito? So, 15 days pa silang dito bago ko sila i-dispose. So, ibenta sa mga interesado. So, ayan. So, magkano ba yung benta ko? May video tayo dyan. So, pwede nyo panoorin para malaman nyo kung paano ba yung presyo o pricing ng mga rabbit na depende sa edad nila. So, ito yung starting price nito. Yun nga, nasa video na. So, ayan, panoorin nyo guys. So,
doon sa palaging nagko-comment sa atin, walang sawang sumusubaybay at laging may nakahandang katanungan para sa ating mga bagong upload na video. So yan, maraming salamat sa walang sawang panonood ng aking mga video. So sana, at alam ko rin naman na may natututunan kayo. So yun, nabubulol na ako. So yan, maraming salamat. At yun na nga guys, so hindi natin siguro aabutin yung quota natin ngayong December na 1,000 subscriber. Kaya baka hindi pa matuloy yung ating free raffle. So yung ating free raffle po ay marami na yung mga nakapaloob na premyo doon. So syempre di na mawala yung rabbit natin, yung ating manok na free range chicken o yung organic chicken at yung pabo natin. So yan, yung pabo natin medyo marami na kasi marami yung naglilimlim tapos merong nagpisa kahapon. So marami tayong ipaparapol. So, free lang po yan. Yung kailangan nyo lang gawin ay mag-like, mag-subscribe, hit the notification button. So, yan. So, yung mechanics ng ating raffle, sasabihin ko pag halos nandun na tayo sa quota natin na 1,000 subscribers. So, pag malapit na, siguro pag mga nasa 950 subscriber na tayo, doon na tayo magsisimula o doon na sasabihin kung paano makasali sa ating free raffle. So, kaya yun guys, maraming salamat. So, sana lagi pa rin kayo at huwag kayong magsawang sumubaybay sa ating mga videos. So, yan. Hanggang doon na lang muna guys. Bye-bye!